Renegade din ang pinakamagiging alalay rito o tagasligtas kumbaga ng kanyang mga kasama. Hindi pa pwedeng siyang mauunang mawala lalo kapag ka merong mga napapatagal na teamfight. Individually yung sustain 5 talaga medyo seconds pumapabor till the siya enemy ngayon reaches the sa other side or sa RRQ Akira. Smash Pero them. overall in teamfights kailangan natin tignan talaga ang Blacklist International. At ayan na nga, Game 1, Agents mag-ingay! I-welcome nyo ang RRQ Akira sa pinakaunang laban sa Game 1 of this Best of 3 series. Blacklist International versus RRQ. Magkabilang mundo, mag-start ang ating junglers. Eto na si Renegade, ginugulo na kagad si King. This might force out the retribution onto the back siya, which means makakapanggulo pa lalo ang Blacklist International pero sinusundan na siya ng RRQ Akira. But it is wait yung attempt ni Renegade dito pero it does slow down yung pag-take ni back siya ng kanyang mga jungle creeps. Yep. Malaking bagay pa rin ng pressure na nabibigay ng mga teams. It's something that's been recurring din naman dito sa M5 World Championship Group Stage. So long as hindi na bibitawan yung aggression during the early stages of the game. Lalo pat Lilia Matilda naman ang lineup ngayon ng Blacklist International. It seems na yung rotations at yung mga panggugulo ay hindi naman nila tatantanan. Wow. OHEP. Look at the aggression coming in from a Filipino sniper. Hindi na snipe yun eh. Nilamas niya talaga gamit yung laser eh. Oo, sabi niya, boss, bawal mo lapitan tong wave na to, Brody ako. And it does give an advantage for Blacklist na hindi nila kailangang intindihin yung gold lane. Kasi yung matchup talaga na yan is favoring OHEP with the Brody. And RRQ Akira, kailangan nila mag-react dito at some point. Kasi kapag hindi nila napigilan yung pagkuha ng OHEP ng mga items, most probably yung first item niya with the Blade Defense, magiging malaking problema yung Brody coming into mid-game. Wow, I just have to say it's very safe, no? Parang napaka-safe pala talaga ng komposisyon dito ng Blacklist International. Bukod sa mga multiple ways of escape na meron, ang mga hero nila ay may maitutulong pa si Renegade with the Guiding Wind. Silipin natin ng konti ang emblem. May mga napapansin ba tayong kakaiba dito o sakto lang? Alam mo, yung Edith na naka-Swift, may plus 10 na vertical attack speed yan. So yan ay magmamatter sa late game dahil alam naman natin gano'ng kasakit ng isang Edith. Nagiging secondary damage dealer yan dahil kung nakakalimutan nyo, si Edith ay isang tank marksman. Oo. So ito yung hindi pwedeng baliwalain ng RRQ Akira, lalo na't wala ka ng mga version ng mga Netherrealm, wala kang heal nila Florin, nila Estes. So yung damage output ng Blacklist International sa late game, magiging problema yan. Oh, Sensui! May nakuha, special migration, dalawang mananakap tapos may onward pa. At Edward! mukhang si Edward pa ang makakakuha ng turtle para dito sa Blacklist International. Yung Primal Wrath kinumit na rin at mukhang Wow, makakakulit pa nila energy! dito si Tekashi as the first blood of this game. At makakaligtas pa doon sina Edward. Guiding Wind! No And way! may Guiding Wind pa! Hindi nakakuha ng kahit isa. Perfect execution mula sa Renegade, the Renegade Airlines. Grabe, ang dami ng ni Renegade, no? Ang dami na niyang napatunayan. And dito mukhang effective din yung Matilda pickup ng Blacklist International. That circling eagle onto the target here ng RRQ Akira. Talagang mahihirapan sila when it comes to actually defending themselves versus this Matilda, lalo kapag si Edward yung dinadala ng Guiding Wind. Kasi again, damage dealer yan. So malaki yung problema ng RRQ Akira when it comes to the initiation prowess of Blacklist International. Kahit pasabihin natin, meron kang Kufra to counter-engage. If you look at the heroes of Blacklist, yung mga gustong front line na nabakit ko kanina, yung Lilia and pati na rin yung Matilda, parehas sila naka-purify. Tapos saktong-sakto pa, no? Piso na lang ay nakakuha sana ng double kill ang RRQ Akira pero medyo hindi pa nandun yung damage para sa side ng Brazil. And right now, kalma muna. Mukhang Black Shoes ang kinukuha dito ni Seiken on that Valentina. Si Sensui, si Gusta la Gusta. Pag-BMI naman palayo. Pero kung nastakan yun, kamuntikan na naman. Oo, At sakit na lang, eh, no? itutuloy-tuloy na to. Although may purify din naman pala dito si Gusta Lagusta. Parang kinakailangan niya na talaga ng Grabe, bouncer. alalay. Kasi hindi na biro dito yung kanina pang rotation sa mabilisan na ginagawa ng Blacklist International. Pero Titan's Revenge doon ay hindi muna ko-connecta. At na-clear naman nila agad ang minion waves. Parang ang aga-aga nga natin nakikitang nag-group up ang Blacklist International ngayon eh. Low kill score pa nga ang ating game. 1 kill pa lang, 4 minutes in. And 20 seconds bago lumabas ang turtle. Mukha namang may maliit na kalamangan ang Blacklist International. Yeah. Maliban na lang siguro kung mauna sa pwesto ang RRQ. Ang mahirap lang dito for Blacklist is yung early rotations na nagagaling sa XP, especially with the Benedetta, yung bagong style kay Benedetta na naka-impurate siya, nagda-damage build din, napakasakit niyan. And versus an Edith, alam mo mas mabilis maka-edit yan and mas mabilis maka-respond sa mga skirmishes. So that's something na kailangan din isipin ng Blacklist International. Yung respond and reinforcement ng RRQ Akira ay napakataas. And now, Turtle being pulled here by RRQ. Sino ba magpupull ng Renegade? trigger? Renegade goes air. Pero nandito si Edward. Napakaganda ng follow-up mula rito kay Edward. Yung Primal Rank di pa inakikakasama. Sweet! Pero si Sensui doon may nahuling iba. Merong nayakap din si Luis using the Tyrant's Rage. But it's too late dahil yung turtle nasa Blacklist na. At ngayon naman it's a double kill na rin para kay Agent Zero taking down Tekashi and Luis. 3-0 for Edward. At
naka-turtle pa. At hindi pa Sensui! nga po si Sagan pinapasok pa rin. At kinailangan na mag-back ng RRQ Akira habang nagpo-push pa ng mid lane ng Blacklist International. Ibang klase ngayon ang ginagawang hatid sundo ng Matilda Airlines ni Rene J. Sila tapos, pero pag bottom lane. Pati si Gusta Lagosta, gustong-gusto ni Sensui. Oh! At nakakatakas pa. Krinoso over with the Style sticker. points! Grabe no, pumi-freestyle. Habang si Oheb sabi niya, trabaho lang ako, boss. Focus ako dito sa tower natin. 1v1 kami ng tower. Hindi yung Claude yung kalaban niya eh. Yung tower yung kalaban ni Oheb. And Blacklist International, pinapakita nila dito yung kanilang mga fundamental playstyle. No? Imagine mo yung turtle, ginagawang Lord. Lord turn? How about turtle turn? Kita na nga natin kung gaano nakataas ngayon yung gold ni Oheb eh. 4K na nga yata yung hinahawakan niyang pera dito sa kanyang mga kamay. Kaya napakasakit na. Pero doon madedepensahan pa rin ni Edward yung top lane. Electo final blow ginamit na doon ni Takashi. And so far, nasa kamay pa rin ng Blacklist ang kalamangan. Ult for ult ang naganap doon sa laban na yon at 3,000 na nga ang kalamangan ng Blacklist International. 3-0 low kill score game, dinadaan sa objectives at sa macro plays. Talagang utak ang laruan ng Blacklist ngayon. Imagine again may mga downside and may weakness yung lineup ng Blacklist International. For one, wala silang true hard lockdown versus the Claude. Pero in terms of macro objectives, lumalamang sila because of the plays na ginagawa nila Rene J. Meron yatang nahuli rito si Sensui. Violent Click yung ginamit na pero hindi nun masasagip ang kanyang buhay. And that's 1 kill for RRQ Akira. At okay na okay siguro ang napunta kay Sagan dahil alam naman natin ng Valentina ay mas okay na sa kanya mapunta ang mga kills early to the mid. Siguro best case scenario mapunta kay Gusta Lagusta. Pero as of now, talagang binibigyan nila ng spasyong makapag-double lane ang kanilang gold laner. Ang malungkot dito sa sa Valentina is level 8 pa lang siya. Hindi niya nagagamit yung kanyang passive na kapag mas mataas ang kanyang level, may added sustain yung kanyang damage output. So mahirap maglaro ng Valentina kapag hindi mo na abuse yung sustainable factor mo, especially with the ultimates na nanakawin. Although meron namang black shoes, so may compensation naman with her ultimate or Takashi. Oh no! Singalubo nga lang sa dulo ng Electro Final Blows and Sui still gets the turtle at si Takashi yata yung magiging casualty dito at gagamitin at kukunin ng Blacklist International. Woo! All around the map midnight. Ang daming nangyari para sa Blacklist. Men, sinundo ni Edward si Takashi sa airport. Nakita mo yung pagkatapos ng Electro Final Blow, may onward kagad. Kaya nga eh. Napalabas, hindi na siya nakapag-react, hindi na niya nagamit yung eye for an eye. Sino ba naman kasi mag-i-expect na pagtapos ng Electro Final Blow mo, sasalubungin ka ng edit? Kinakita niya, Benedetta yan. Alam ko na yan eh. Oo. Si Luis ngayon ay papatalunin. Pero mukhang yung Torre pa rin ang kalaban ng Ito. Blacklist International. Ito na naman tayo sa ube. 7 minutes, 5 tao yung nasa mid lane. And RRQ Akira having a Claude. Ito yung downside ng kanilang lineup. Medyo mahina sila pagdating sa group up composition. Even though may damage output sila with Takashi, yung DPS nila from the Claude ay hindi pa talaga nag-i-exist. Grabe din ang talagang rotation ng Blacklist International dito. Napakabilis. Usually 8 minutes. Kanina nga yung mga slow pace game natin na umaabot ng 30 minutos. 8 minutes nagle-laning pa eh. Ito 8 minutes nasa mid lane na nandun na sa may inhib. Tuloy-tuloy lang ang Blacklist International. Gusto talaga nilang makakuha ng as much turrets as possible. Hindi pa natin masyadong nadadama yung pressure na nabibigay Oh ng my isang goodness. Benedetta pagdating sa lanes. Maya't maya, given din naman yung composition ngayon ng Blacklist International, parang ang bilis lang nilang sumagot sa mga lanes na ipe-pressure. Kung gusto mo ng definition ng objective gaming, this is it. Blacklist International, you saw Benedetta taking the trade on the top lane. In the perspective of Blacklist International, wala na silang pake. Kasi wala rin namang hahabol dito kay Benedetta. So parang might as well, bigay mo sa kanya. At the very least, wala yung Benedetta sa mid lane para mag-defend. So that is the main concept sa laruan ng Blacklist dito, no? Hayaan mo siya doon kasi either way, pag nag-react sila doon sa Benedetta, sisirain ng Blacklist yung kanilang laruan. And now, they've taken 4 towers, 5 towers already for the side of Blacklist International. And this is crippling for RRQ Akira kasi ang tanong mo na dito for RRQ, saan magpa-farm yung Claude? And ang sagot siguro nila dito ay bottom lane mag-isa. And they will force a 4v5 around that area habang may malaking wave na pwede pa rin namang saluhin ng Blacklist International sa may bandang ibaba. So technically, parang walang nawala sa Oo. Blacklist. Split talaga yung kailangan dito hanapin ng RRQ Akira pero Blacklist International, they're leading by a huge margin here. 5K by 9 minutes. Even though sabihin na natin Claude pa rin to. Pero once na mag-decide ng Blacklist International na pasukin yung base ng RRQ Akira with this Lord, they can definitely do so. Kasi may first of all, ang dami nilang pantalon, nandiyan yung flicker initiation ni Edward. Pwede nang gamitin yung Circling Eagle and also add to the fact na kahit na hindi mag-Circling Eagle paloob si Rene J,
pwedeng magpakamatay yung Blacklist International sa base kasi may guiding wind palabas. Yep, napakabilis lang nung naging pagkuha doon ng Blacklist International sa ating Lord. At ang RRQ Akira naman ay nag-attempt din kumuha ng trades. Kinuha ng kanilang jungler kanina yung purple buff ng Blacklist as well as inangat na naman yung top lanes. Pero at most, yun na ang pinaka nagagawa ng RRQ Akira at this point with a 5k gold lead in favor of Blacklist. May kasama pa silang Lord sa Yeah. gitna. Tignan mo naman yung gold gap doon, kapatid. Laki, no? Mga kapatid, 2,000 na ang lamang ni Oheb kay Gusta Lagusta at Yeah. mararamdaman mo yun sa bawat sapak eh. May BOD by the way, yung Brody. So kailangan mag-ingat dito ng RRQ Akira. Meron naman silang Petrify from the Benedetta. Problema, inuuna kasi siya ni Edward eh. Bago pa umabot yung Benedetta dito kay Oheb on the Brody, sabi ni Edward, huwag mong kalawin yung marksman ko. Oo. And ang tagal na, no, ang dami ng pinagsamahan ni Oheb at ni Edward. All through the M-Series, the MPL sa pinagdaanan nila, talagang ang synergy ay nandyan na. Makikita natin ang pag-push ng Blacklist International in the mid lane. Edward, tatama sa isa, mukhang nahuli ang dalawa. Suwi! Talaga papahuli sa mga pokes at maging sa damage na ibinabato ngayon sina Yue. And Edward is currently unstoppable dito sa kanyang Edith. Naka-primal wrath na naman at naipapadama yung damage na naibibitaw niya habang nakakast nito. Inubos na ng Blacklist International lahat ng inhibitor turrets. And that's another Wow! engage coming in from Agent Zero. Mukhang ang focus ng Blacklist International Oh, did he ay do it? tapusin na talaga itong laro dahil may minion pa naman silang natitira. And the call is to tower lock as they take the first game. Blacklist International. 11 minutes. Ang ating average game time ngayon sa M5 ay nasa 20 to 25 at tinapos ng Blacklist International in 11 minutes. Ito yung masasabi mong PogChamp. POG. Perfect Objective Gaming. Oh, that is nasty. Mula sa Blacklist International, hindi nakapaglaro essentially yung RRQ Akira. At parang kakarating pa lang ng agents dito sa EVM para sa 11-minute victory na pinakita ng Blacklist International. Hindi naman sila nagre-reklamo. Masaya naman sila sa nakita nila. Pero sana may dance number sa gitna. Parang, ano kayo, no? Matatorn ka na parang, sulit ba yung tagal ng panonood? Or sulit ba yung panonood ng game? Kasi yung quality ng match for Blacklist International, ito yung resulta talaga kapag super objective-oriented nung kalaban mo. It doesn't matter kung gaano karami yung kills as long as nakukuha yung towers. And alam mo naman, kahit sa mga event na to, talagang sulit ang mga punta ng mga tao. And kayo rin ay pwede rin mag-organize ng sarili nyong community event or tournament. Be a part of the E-Project, Esports for Everyone. At ipakita nyo sa mundo ang galing nyo sa mundo ng esports. Enjoy tournament access mode, free in-game items, diamonds, at marami pang iba. Parang gusto kong gumawa ng event para lang magka-tournament mode. Oo nga eh. Parang gusto ko din kasi doon mo matatry lahat ng skins eh. Yeah. Okay. Wow, skins talaga yung hawak. Ah, Ako, skins. gusto ko makapag-host ng maraming tournament para makita natin yung mga malulupit na players dyan. Oh, at of course, promote the amateur scene. Sino kaya ang ating MVP for game number 1? And right now, may hula ba kayo? Sino sa tingin nyo? Edward. I have to say, that Edith performance, man, yung fact lang na yung presence of mind ni Edward, laging centered around, ano ba pwedeng sagot ng RQ Akira? Ang bumabangga, kahit anong multiverse ka magpunta, nakaharang si Edward. Oh, Ito nagugulat yun eh. ako. Parang ako personally fan talaga ako ng isang Benedetta sa kung paano niya kayang i-pressure ng sobra yung lanes and even makauna sa pag-clear at maka-respo. Pero in this situation, it was completely different. Yung bilis ng respo na yon nasasagot at nasasalo pa nga actually. Maging elect to final blow.